Hi everyone! I'm Teacher Margie. Ikaw ba ay isang advisor? Nahihirapan ka ba kung paano i-compute ang daily average attendance for the month? Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-compute ang daily attendance average for the month. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano i-compute ang average daily attendance at ang percentage of attendance for the month. Bilang advisor, kinukompute natin ang mga average daily attendance ng ating learners. Ito yung pagbabasihan natin sa ating ginagawang school form 4. So, ang basis natin is school form 2 ng bawat sections. So, halimbawa, itong section ko na ito, so, yung mga naka-yellow, kasi wala naman siyang X na paglalagyan ko. So, ang ginawa ko na lang kung absent siya ng buo, so, kinukulayan ko na lang siya ng yellow. So, it means yung mga yellow is absences yan. Ayan. So, makikita nyo dyan. Then, so, ilalagay nyo yung mga total ng absences ng isang bata. So, for example, so, 2. Ayan. Yan naman, 3. Ayan, kung nailagay nyo na yung mga absences, ayan, so pwede nyo nang ilagyan ng mga 0 yung mga walang laman. So, ibig sabihin, wala silang mga absences. Then, next naman na gagawin is ilagay natin kung ilan ang araw na pagpasok ng isang bata. So, i-minus nyo lang. So, sa month na ito, so for example, dito sa August, so, ang bilang ng araw is 20 days. So, mag-minus lang kayo para madali ninyong mailagay ang pagpasok ng bata. Ayan. So, kung tapos nyo nang na-fill outan yung absences and present ng bata, pwede nyo nang i-total kung ilan yung absences and present ng bata. So, pwede kayong maglagay ng formula dito sa bandang total para hindi na kayo mahirapang magkwenta. So, ganito yon. So, lagyan natin ng equal, sum, then open and close parentheses. Then, tignan natin kung saan nakatapat ang column. So, AM. Then, tignan ang row. AM8 to AM17. Ay, 16. So, yan yung kinukompute natin. So, AM8 hanggang AM16. Ayan. So, 9 ang absences ng mga boys. Then, i-compute din natin yung mga present nila. So, ganun din. Maglagay tayo ng formula. So, AO8 to AO16. Close parenthesis. Ayan. So, merong 171 days na pagpasok ng mga bata. Sa boys lang yan. So, ang next naman natin na i-compute ay ang mga girls. Yan. So, lagyan natin ng formula para mas mapabilis ang pag-compute. Okay. So, merong 10 na absences sa mga girls. Then, 290 naman ang pagpasok nila for the month of August. Ayan. So, pwede na nating i-compute ang daily average
attendance nila for the month of August. So, ang formula natin is the total of present days sila divided by the number of school days sa month ng August. Ayan. So, 171 divided by 20. So, yung 20 yan yung number of days sa August. Ayan. So, 171 divided by 20 equals 8.55. So, kailangan nating i-round off yung 8.55. So, pwede nating gawin na magiging 9 na yan. So, round off natin into 9. So, yan ang ating daily average attendance ng ating male sa month ng August. Ayan. So, i-compute naman natin ang mga girls. So, ang formula, ganun pa rin. Total number of present days ng mga learners sa girls divided by the number of days sa month. So, 290 divided by 20 equals 14.5. Ayan. So, yung 14.5 pwede na nating i-round off into 15. So, pwede pa rin tayong magdagdag ng mga absences. Kunwari, magdagdag tayo para mas makita natin mamaya kung ano yung pagkakaiba nila pag hindi siya 100% ang daily average attendance nila for the month. So, dagdagan na lang natin. Kunwari, itong ipinapakita ko, sample lamang po ito ng aking attendance. Ang ginagawa ko kasi, mano-mano, nagpiprint na ako, then mano-mano yun na kino-cross out ang mga absences. Ayan. Pero dito, pinapakita ko na sa inyo para alam niyo kung paano i-compute ang ating daily average attendance for the month. Ayan. So, for example, ito, magdagan pa natin para ma-identify natin kung ano yung pagkakaiba pag hindi siya 100%. Ayan, so 286 palitan natin. So, i-compute natin 286 divided by 20 is 14.3. So, ang round off ng 14.3 is 14. Ayan. So, yan yung ating daily average attendance for the month of May. So, ganun lang po yung pag-compute ng ating daily attendance average sa bawat buwan. So, ganun yung ating ginagawa dapat kada pagpas natin ng ating SF2 sa ating school head or the ICT. Ayan, kasi kinukonsolidate yan at ginagawa ng school form 4. Sana nakatulong itong video na ito para mas mapadali ang pag-compute ng ating daily average attendance for the month. Maraming salamat!